Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita. Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bunyas at Yuel Reyes. DZRH, boom, balita, boom, balita, boom, balita, boom, balita. Alas 5:30 o 4:43. 5:43 na ho ng hapon, ang bilis ng oras. Tuloy sa ating mga balita. Kinuwestiyon ng Department of Labor and Employment o DOLE ang temporary restraining order o kukwestiyonin ng DOLE ang TRO na inilabas ng Pasig RTC upang pigilan ang pagpapatupad ng 85 na minimum wage increase sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, makikipag-ugnayan ng DOLE, National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Office of the Solicitor General upang ipagtanggol sa korte ang bisa ng wage order. Nilinaw naman ni Tolentino na ang mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag sahod ay hindi na kailangang isauli ang kanilang natanggap. Dagdag niya, hindi rin maaring kaltasan ng mga employer ang wage differential sa mga susunod na sweldo ng kanilang mga empleyado. Ang TRO ay nilabas matapos maghain ng petisyon ang dalawang construction firms na kumukwestiyon sa legalidad ng wage order. Balita, boom, balita. Maring itinanggi ni Department of Health Secretary Jose Briggs Pujalte Jr. ang kumakalat na balitang nagsusugal siya. Ito'y matapos ang formal complaint laban sa kalihim dahil umano sa pagkakasangkot nito sa gambling activities. Sa inilabas na pahayag ng DOH, nilinaw ni Pujalte na ang pagpunta niya sa isang hotel noong July 20 ay bahagi ng kanyang opisyal na tungkulin kung saan dumalo siya sa pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Masbate at Sorsogon para sa tulong sa mga pampublikong ospital sa rehiyon. Nauna rito, inakusahan si Pujalte ng paglabag sa Section 14A ng Presidential Decree 1869 na nagbabawal sa mga opisyal na magsugal sa mga kasino, gayon din sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Si Pujalte ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim kapalit ni Dr. Ted Herbosa na nagbitiw sa pwesto. Balita, boom, balita. Samantala ito, good news muna tayo. May alok na libreng sakay ang DOTR MRT3 tuwing araw huyan ng Miyerkules ngayong buwan ng Agosto. Ito'y bilang pakikiisa sa pagunita ng Philippine Identification System Act. Ipatutupad ang libreng sakay sa August 12 o August 5 muna. Ngayong darating na linggo huyan tuwing araw ng Miyerkules. Ito yung mga date, ilista nyo na. August 5, August 12, 19 at August 26 mula huyan alas 7 ng umaga hanggang alas 9 na magpapatuloy naman mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi o rush hours. Kinakailangan lamang ipakita ang National ID, Digital ID o e-Feel ID para ma-avail ang libreng sakay. Balita, boom, balita. 14 na minuto bago alas 6 ng gabi sa ating pagbabalik. Mga chapsuy na balita mula sa mundo ng negosyo, sports, syempre showbiz at sa ibayong dagat ay may maghahatid sa atin. Sino sila? Sa atin hong pagbabalik. Meron na lamang ho tayong 13 minuto bago alas 6 ng gabi. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Sunday. Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawal pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match up of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host. Yan ang tanong ng mga ng mga nagpapadala lang ng mensahe, no, ng mga nagko-komento ng mga guro ito na ukol ho sa sinabi dun sa item natin kanina sa ating balita ukol sa mga natanggal na workload para sa mga teacher, no, dahil yan yung talagang reklamo ng ating mga kaguruan na mas madami pa yung kinakain na oras dun sa wala namang kinalaman sa pagtuturo. At ang sabi nga ho ng DepEd kanina ni DepEd Secretary Sani Angara sa interview ho ito ng DZRH dito mismo na bumaba o nabawasan na ng 57% ang mga paperworks ng mga guro o yung mga administrative tasks. Ang tanong ng mga ng mga kaguruan, mga nagpapadala lang na mensahe, sinong teacher daw yung binawasan ng 57%? Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Para sa ating mga chapsuy na balita, unahin na natin sa Ibayong Dagat na ihatid sa atin ng ating classmate na si Michelle Dacer. Michelle, anong ganap sa Ibayong Dagat? Nauwi trahedya ang pagdagsa ng libu-libong migrante sa Ceuta, Spain matapos masawi ang hindi bababa sa 57 katao habang tinatawid ang katubigan mula Morocco nitong nakaraang Huwebes. Ayon sa Interior Ministry ng Spain, tinatayang nasa 50,000 migrants ang pumasok sa Ceuta sa loob lamang ng isang araw upang maghanap ng mas ligtas na pamumuhay at mas magandang oportunidad sa Europa. Pagsapit ng Biyernes ng gabi,
mahigit 48,300 migrants ang nagpasyang bumalik sa Morocco dahil sa kakulangan ng pagkain, tubig, matutuluyan at iba pang pangunahing pangangailangan. Nagpatupad na ang Spain at Morocco ng mas mahigpit na seguridad sa border gates upang mapigilan ang panibagong pagpasok ng mga migrante at maibalik ang kaayusan sa lugar. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang nananawagan ng mga humanitarian group ng mas ligtas at makataong pagtrato sa mga migrante. At yan ang balita sa Iba Yung Dagat. Mula sa Cavite State University Main Campus, ito si Michelle Dacer, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Maraming salamat, classmate Michelle Dacer sa balita sa Iba Yung Dagat. Samantala, sa balita naman sa mundo ng negosyo, iatid sa atin ni classmate John Alumno. John, anong latest? Posibleng bumagal ang inflation rate ng Pilipinas para sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maglalaro ito sa pagitan ng 5.6% at 6.6% o bahagyang mas mataas kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Ang posibleng pagbagal ng inflation rate ay buhat umano ng mas mababang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin sa bansa. Ang pagbilis naman ito ay maaaring bunga ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, kuryente at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Samantala, ang pressure sa pagtaas ng bilihin ay inaasahang magre-resolba sa pamamagitan ng mababang presyo ng food commodities kabilang ang bigas, prutas at gulay. May positibo namang pananaw ang BSP para sa mga negosyante sa kalagitnaan ng 2027. Batay sa Business Expectation Survey, may optimistic outlook ang BSP sa pagtaas ng demand ng bilihin at serbisyo, kasabay ng posibleng pagbaba ng tensyon ng giyera sa pagitan ng US at Iran na nakakaapekto sa local business environment ng bansa. At iyan ang balita sa mundo ng negosyo mula sa Cavite State University Main Campus. Ito si John Alumno, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Thank you, John Alumno. Ay, sana nga talagang magtuloy-tuloy na, no? Dahil sumipa sa 7.2 yan nung March yung inflation rate dahil sa gulo pa rin sa Middle East. Sana nga magtuloy-tuloy ng bumaba. Samantala sa balitang sports, ito yung ating kinaka-proud ho mula pa kaninang umaga. Ang update mula kay Alex Ayala na nanalo ho sa Mubadala DC Open kaninang umaga. Na siya namang may susunod na laban. Sino ba ang susunod na makakaharap ng ating Filipina tennis ace Alex Ayala? Val Cani, Val. Haharapin ng Pinoy Pride na si Alex Ayala sa unang pagkakataon ang 4-time Grand Slam champion na si Naomi Osaka sa semifinal sa Mubadala DC Open bukas. Ito ay matapos lamunin ni Ayala ang world number 10 na si Elina Svitolina sa kanilang pagtatagpo sa quarterfinals na ginanap kaninang alas 7 ng umaga. Nauna nang nakapasok si Osaka sa last 4, kasunod ang paghaharap nila ng pambato ng Italy na si Elisabetta Cocciaretto kahapon. Samantala, bago pa man magsimula ang laban ng Ayala Svitolina, nagpahayag na si Osaka ng interes na makatapat ang Filipino rising star at inaming sinusubaybayan nito ang mga kaganapan sa paglalakbay ng dalaga sa mundo ng tennis. Ayon naman kay Ayala, kinikilala at nirerespeto niya ang impluwensya ng pambato ng Japan sa loob at labas ng court at excited na siya sa kanilang pagtatapat. At yan ang balitang sports mula sa Cavite State University. Ito si Val Cani, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val Cani. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Eto na, sa atin namang balitang showbiz, ihatid sa atin ni Angel Lagman. Classmate Angel, anong latest? Umani ng papuri
ang Instagram post ng aktres na si Maymay Entrata matapos niyang ibahagi ang mga litrato sa kanyang Palawan getaway with boyfriend Joaquin Enriquez. Sa naturang post, makikita ang sweet moments ng magkasintahan habang nag-enjoy sa kanilang bakasyon. Gayun din ang ilan pang sexy snaps ng aktres suot ang kanyang yellow bikini. Agad naman itong napansin ng kanyang mga fans na humanga sa kanyang beach-ready look. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagsabing gwapa ang aktres bilang papuri sa kanyang kagandahan sa mga larawan. Sa kasalukuyan, umabot na sa halos 200,000 reactions ang post ng aktres at dating PBB Big Winner. At yan ang balita sa mundo ng showbiz mula sa Cavite State University Main Campus. Ito si Angel Lagman nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Thank you, classmate Angel Lagman, na inyong napakinggan na nagatid sa atin ng balitang showbiz. May nag-comment dito, napaka-photogenic ba ang term? O telegenic? Maraming salamat sa ating classmates na sina Michelle, John Alumno, Val Cani at Angel Lagman. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Ilang lugar sa Metro Manila nakaranas ng pagbaha matapos bumuhos ang ulan. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tumaas ang tsansang maging bagyo. Presyo ng LPG tumaas. Petrolyo inaasahan namang may rollback. Ombudsman Boying Remulla inaasahan na umano ang pagpayag ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla. Tila trinabaho umano. Tatlong tripulanteng Pilipino patay sa pag-atake sa Northern Black Sea. Isa pa nawawala ayon sa Department of Migrant Workers. Philippine Coast Guard pinag-iingat ang mga mangingisda sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket launch ng China. Kaso laban sa minor de edad na nanaksak ng kaklase sa Las Piñas, inihahanda na ng mga otoridad. Commercial area sa Bahay Toro, Quezon City nasunog. At Filipina tennis ace Alex Ayala umabante na sa semifinals ng Mubadala DC Open. At yan na ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado, first Saturday of the month. Iyon. Nakita-kita pumuli tayo sa susunod na linggo o susunod na Sabado. Ito pa rin ho sa DZRH Boom Balita. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama sa kalsada man, sa mga bumibiyahe ho ngayon. Ingat-ingat sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News Center. Ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 6:01 na ng gabi. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L.